At ito na nga, sinulatan na ng COMELEC itong si Attorney Bastos dyan sa Pasig, itong si Attorney Ian Sia, kasi nagte-trending ngayon yung kanyang video kung saan ay sinabi niya na lahat daw ng single mom dyan sa Pasig na nireregla pa. Okay, so yun yung kanyang pinoint out. Kailangan daw nireregla pa, ay pwede daw sumiping sa kanya once a year. Okay? Ito po ay syempre nakakabastos sa mga solo parents at talagang ang daming na-offend dyan po sa Pasig, kasama na si Konsehala Angelo De Leon. Pero ito, yung COMELEC, sinulatan po siya ng show cause order. Okay? Pinagpapaliwanag itong si Attorney Ian Sia kung bakit hindi siya dapat i-disqualify ng COMELEC. It turns out na very clear pala, okay, sa mga rules ng COMELEC. Ito na, resolution number 11116, Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Okay, so during the election period, any person who directly or indirectly commits acts of bullying on the basis of HIV status, coercion, discrimination against women, o kaya ay gender-based harassment, okay, or discrimination against PWDs. So may mga ganong rules pala itong COMELEC na dapat sundin talaga ng lahat. Okay? Hindi lang ito question ng kung ito ba ay ethical o hindi. Nasa guidelines po ng COMELEC. Bawal po ang mga kandidato na gumawa ng mga statements o mga hirit that would discriminate yung mga sektor na yan sa ating lipunan. At itong joke kasi nitong si Attorney Ian Sia ay sumobra po talaga. Ito, in the same resolution as reproduced from Republic Act number 7277 or the Magna Carta of Women or Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act. So, bukod doon sa guidelines ng COMELEC, kinopya nila yon doon sa batas natin para sa Magna Carta of Women tsaka Safe Spaces Act na pinoprotektahan yung pong mga kababayan natin from gender-based harassment. Okay? Refers to any unwanted or uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive. Regardless of the motive, ibig sabihin kahit pabiro yan, 'di ba? Kahit yan ay nagpapatawa sa mga tao, 'di ba? Yan po ay bawal, gender-based harassment. Whether in person or online, broadcast or in print. Very clear pala sa batas po natin ito. Physical, psychological and emotional threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic and sexist remarks and comments whether publicly or through direct and private communications. So yun po, very clear po sa mga batas po natin. At dapat ay pinag-isipan munang mabuti nitong si Attorney Ian Sia yung pong yan. Ngayon, yan yata ang kagustuhan niya. Gusto niya yatang sumikat o gusto niyang siraan si Vico Soto o baka yan ang kanyang naatasang trabaho dito kay Diskaya, yung kanyang mayor na tumatakbo. Baka yan ang niya, yan ang kanyang role sa Kaya Dis. Siya ang pinaka-attack dog dyan o siya ang pinaka-taga-banat dyan kay Vico habang yung iba ay mga good cop, bad cop ang problema, sumobra naman at lumabag pa dito sa mga guidelines at panuntunan natin sa COMELEC at sa batas, diba? So ito bawal dito yung statement of sexual comments and suggestion, lewd sexual actions. So may mga persistent telling of sexual jokes, use of sexual names. So maraming mga klaro sa batas natin na that protecting yung mga kababaihan from this kind of misogynistic and nakakabastos talaga na mga statement. Lalo na in the context of sa eleksyon, di ba? Kasi hindi naman to hindi naman to kumbaga nagkukwentuhan lang sa bawal din nga, hindi to yung parang nagkukwentuhan lang kayo sa kanto o nagpa-party lang kayo. Hindi po, ito po ay isang caucus o parte ng kampanya at doon po niya sinabi ito pong mga
mga statements na ito. So sana po maiwasan yung mga ganyan in the future. Yan, kumbaga kung yan ang gusto ni Attorney Ian Sia, sikat na siya ngayon, di ba? Sikat na siya. Yun ang ilang araw na din po, nagpapa-press con sila, sinisiraan nila si Vico. Diba? O yan na, nakuha na niya, gusto niya, sumikat na siya ngayon. Pero yun nga, sumikat siya sa kanyang pagiging bastos, lalo na sa mga solo parents at sa mga solo, umaga ang ating mga kababaihan na dapat nire-respeto at ginagalang. So yan, yun naman po ang mga nangyayari dyan sa Pasig. Ako shout out lang din po sa One Pacman Party List kay Congresswoman Milka Romero. Isa po sa kanilang mga advokasya ay protection of women. For si One Pacman, si Kong Milka ay is a very strong and independent na women, at nakita ko yung kanyang pagmamahal at talagang paglaban at pagtindig para po sa mga kababaihan, and I'm sure pagpasok niya ng Kongreso ay poproteksyonan niya yung pong rights at yung mga karapatan ng mga kababaihan. Okay, pagpasok na itong One Pacman sa Kongreso, which hindi po mangyayari doon sa kay Attorney Ian Sia. Mukhang hindi siya makakapasok sa Kongreso. Lalo ngayon at maraming nainis sa kanya dahil sa kanyang joke na hindi naman dapat sinasabi. So anyway po, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Yan, dalaw tayo dyan sa Pasig next week. Dyan tayo mangampanya. Bye-bye.